Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asrarul salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Namabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa mga auratul muslimin. Ibig sabihin, mga pribadong bahagi ng mga Muslim. Opo mga kapatid sa Islam, kailangan malaman po natin ang ating tinatawag na mga pribadong bahagi bilang mga Muslim. Kasi nga, napaka-importante malaman ng bawat isa ang kanyang aura. At ang aura po ay mga bahagi po yan na dapat nating pagtakpan. Hindi pwede iladlad mo yan, kapatid. Kasi nga, ang pagladlad nito ay magkakaroon ka lang ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po, mula pa lang sa simula, inutusan na sila ni Adam at si Hawa na magtakip. Kaya hindi po yan totoo na sila nakabahag dati o kaya wala silang kasuotan. Bagkos meron silang kasuotan na mula mismo sa liwanag na ibinigay bilang pangtakip nila Hawa at ni Adam alayhis salam. Ngunit may pagkakataon na nagkaroon sila ng pagsuway. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Sinabi ng Allah, kaya't nahulog silang dalawa sa linlang. Saka nang natikman nila ang puno ay lumantad ang kanilang mga masaselang bahagi. Kaya't nagsimula silang pagtakpan ang kanilang mga sarili mula sa mga dahon ng paraiso. At tinawag sila ng kanilang Panginoon, "Di ba aking ipinagbawal sa inyo ang punong iyan? At sinabi ko pa sa inyo, tunay na si Satanas para sa inyo ay isang malinaw na kaaway." Opo mga kapatid, mayroon na silang kaalaman patungkol sa pagtatakip ng kanilang mga masaselang bahagi o tinatawag nating aura. Kasi nga, hanggang sa panahon natin, turo pa rin yan ng Islam na magtakip ng aura. Para sa mga kalalakihan mula sa pusod hanggang sa tuhod. Hindi katulad ng kababaihan na kailangan pagtakpan lahat-lahat maliban sa mukha, palat at talampakan. Kaya sa pag-iingat mga kapatid, ay nasa batas po natin yan. Mayroon nga hadith dito na inulat ni Bahas bin Hakim na sinabi ng kanyang tatay o mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam, bukod sa aming mga aura, ano pa ang dapat naming tatakpan at ano rin ang aming iiwan? Kanyang sinabi, protektahan mo ang iyong aura maliban sa iyong asawa o sa aliping minamay-ari ng kanang kamay. Aking sinabi, o mensahero ng Allah, papaano kung ang ilan mga tao ay nandoon sa bawat isa? Kanyang sinabi, kung kaya mo itong hindi ipapakita, ay huwag mo talagang ipapakita. At aking sinabi, o mensahero ng Allah, papaano naman kung ang isa sa amin ay nag-iisa? Kanyang sinabi, si Allah ang mas karapat-dapat na kahiyaan kaysa mga tao. Sinalay si Abu Dawud at ginawang Hasan ni Albani. Kaya ito, ang aura natin mga kapatid, kahit ikaw nag-iisa ka lang, dapat karapat-dapat mo talagang kahiyaan si Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, ganun po tayo, mga Muslim. Hindi mo ipapakita lang sa panahon natin, kahit kita na lahat-lahat. Huwag natin silang gayahin, kahit marami pa yan sila. Kasi nga, meron po tayong aura. Lalo na sa sala, mga kapatid. Sa sala, merong hadith ito, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid wa laysa ala atiqaihi shay. Na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, huwag magdasal ang sinuman sa inyo nang nakasuot ng ilang damit na hindi natatakpan ang kanyang mga balikat.
isinalaysay ni Bukhari. Kaya ang mga nakasando dyan sa sala, hindi yan pwede kasi lumalabas ang yung balikat. At hindi yan maganda mga kapatid na pabaya ka masyado, lalo na hindi katanggap-tanggap ang yung sala. Nakakatakot yan. Kaya sa aura, iniingatan din natin sa sala. Kaya magkaiba ang aura sa sala at sa hindi nagsasala. Kasi sa hindi nagsasala, puso hanggang tuhod. Pero sa sala, balikat hanggang tuhod po mga kapatid. Kaya meron nga dito mga sabi ng Propeta inulat ni Abdurrahman bin Abu Sa'id al-Khudri na ayon sa kanyang tatay na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, hindi dapat tignan ng lalaki ang pribadong bahagi ng ibang lalaki. Gayon din ang babae sa pribadong bahagi ng ibang babae. At huwag ihiga ang lalaki sa ibang lalaki sa iisang kumot. At hindi rin ihiga ang babae sa ibang babae sa iisang kumot. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya, ni Muslim. Kaya sa hadith na ito, bawal na bawal ka tumingin. Kaya, huwag ipakita mga kapatid. Kasi bawal nga tignan. Tapos ikaw naman, ilalantad mo. Ganun nangyari sa panahon natin. Bawal nga tignan, pero nilalantad nila. Lahat halos ipapakita na nila. Wala silang iniisip na aura. Kaya sa mga Muslim, dapat ang ating karangalan ay nakakapit pati rin sa ating kaugalian, sa ating nasanayan na mulatan. Kasi nga, yun po ang ikakalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa mga sa mga bahay, papasok kayo sa bahay, alam nyo, hingi ka ng pahintulot. Kung kakatok ka, magsalita ka, may tao ba? Dapat magsalita ka kasi yun po ang pag-control sa mga mata. Katulad sa inulat nito ni Sahal bin Sa'ad na merong taong nagtumitingin sa isa sa mga kwarto ng propeta sallallahu alaihi wasallam, habang hawak ng propeta ang suklay na sinusuklay niya sa kanyang ulo. Kaya kanyang sinabi, kung alam ko lamang na ikaw ay tumitingin, tiyak tutusukin ko ang iyong mga mata. Katotohanan, ginawa ang paghingi ng pahintulot para sa paningin. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya sa pagkatok mo dyan, para may bahay dyan, alam niyo may tao papasok at hindi sila lalabas sa kanilang kwarto o kaya magsuot sila ng hijab. Ganun po ang paghingi ng pahintulot. Yun ang pinakadahilan mga kapatid. Kaya sa mga paghingi ng pahintulot, napakamahalaga yan sa Islam kasi kung matusok ka diyan, walang kabayaran sa iyong mata. Kaya yun parusa yun sa mga naninilip. Lalo na hindi humihingi ng pahintulot. Example, papasok sa bahay, mga babae pala dyan, walang naghijab kasi hindi nila alam. Yun, di ba, napakaano naman yan, lalo na mga reliyosong tao. Ayaw nila yan, mga ganun. Dapat, kaya si Islam, inutusan talaga tayo na humingi ng pahintulot. Kahit nga sa mag-asawa, subhanallah, kung mag-aasawa ka kapatid, kailangan humingi ka talaga ng pahintulot, lalo na sa wali ng babae. Kasi uubaran mo siya makikita mo lahat ng aura niya Kaya si Islam, dapat humingi ka ng pahintulot sa wali. Kaya isa sa mga arkanon ni Kayan ang kabul, pag-ijab, kasi tatanggapin at may tumanggap. Sasabihin ng wali, pinapayagan ka niya, mga asawain ng anak niya, subhanallah. Kaya kahit sa Quran, mga alipin nga dito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fankihunna bi'idni ahlihinna. Tingnan nyo, kaya't inyong pakasalan sila sa kapahintulutan ng kanilang may-ari. Tingnan nyo, may-ari, mga amo dati, kapag may mga alipin sila, dapat humingi ka pa rin ng pahintulot. Kasi ganun ang utos ng Islam. Ganun po tayo magprotekta ng ating aura. Meron nga sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, wa illam tajidu fihi ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim.
Saka, sabi ng Allah, saka kapag walang kayong mahanap doon sa sinuman, kung gayon ay huwag na kayong papasok doon hanggang sa pahihintulutan kayo. At kapag sinabihan kayo bumalik, kung gayon ay bumalik kayo sapagkat ito ang higit na kadalisayan para sa inyo. At si Allah ang maalam sa anumang inyong mga ginagawa. Tingnan nyo, bumalik. Ha? Kung sasabihin ka pala ng tao dyan, kahit alam mo may tao dyan, bumalik ka na lang, babalik ka. Huwag mong ipilit ang iyong gusto. Kasi utos po ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa 24, sa verse 28. Kaya napaka-importante kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala nag-utos sa Quran, kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalik azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Sabi ng Allah, sabihin mo sa manampalatayang lalaki na ibaba nila ang kanilang mga paningin at iingatan ang kanilang mga ari. Iyon ang mas higit na dalisay para sa kanilang katotohanan. Si Allah ay nakakabatid sa anumang kanilang mga ginagawa. Tingnan niyo mga kapatid, sa panahon natin, subhanallah, kahit anong gawin mo, kahit anong anggulo, makikita mo pa rin. Ibaba mong mata mo sa baba, makikita mo pa rin, wala, naka-short lang. Ha? Kung yung sa gitna, makikita mo pusod. Kung itaas-taas mo, makikita dibdib. Ha? Lahat na makikita mo. Kahit sa likuran, meron din mga transparent na mga dami, subhanallah. Kaya, hindi lang ang utos dito, ibaba ang iyong paningin, bagkos ingatan mo rin ang iyong ari. Subhanallah, ganun na ganun. Kasi ang paghawak ng iyong pagnanasa kapatid, napakamahalaga bilang Muslim. Dapat manatili kang dalisay hanggang pagdating mo doon sa araw ng paghukom. Kaya kung nakakasala ka ng mga pangangalo niya, kailangan magbalik loob ka talaga kay Allah. Huwag mong hintahin yan hanggang inalimutan mo tapos hindi ka nagbalik loob kay Allah. Kasi doon sa araw ng paghukom, napakalupit ng parusa doon. Kaya kung ikaw nagkasala ng ganun, humingi kagad ng kapatawaran kay Allah. Dapat dalisayin mo ng sarili mo. Bumalik loob ka kagad kay Allah at magsisi. Huwag mo nang hintahin na haharap ka doon at parurusahan ka lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang utos ng Allah, dapat nating sundin. Lalo na sa mga kababaihan, sabi ng Allah dito, at sabihin mo sa mga manampalatayang babae na ibaba ang kanilang mga paningin at ingatan ang kanilang mga ari at huwag nilang ipapakita ang kanilang mga palamuti maliban sa nakalantad at ibaba ang takip ulo patungo sa kanilang mga dibdib, hijab, at huwag nilang ipapakita ang kanilang mga palamuti maliban sa kanilang mga asawa o mga ama o ama ng kanilang mga asawa o sa kanilang anak o anak ng kanilang mga asawa o mga kapatid na lalaki o anak na kanilang mga kapatid na lalaki o kapatid na babae o anak na kapatid ng babae, o kanilang mga kababaihan, o sa mga aliping minamay-ari ng kanilang mga kanang kamay, o lalaking tagasilbi na walang pisikal na pagnanasa, o sa mga bata na hindi pa nakakabatid sa mga masasilang bahagi ng katawan ng mga kababaihan, at huwag nilang ihampas ang kanilang mga paa upang ipababatid ang anumang itinatago mula sa kanilang mga palamuti at magsibalik loob kayong lahat sa Allah o mga manampalataya baka sakali kayo'y magtatagumpay. 24 verse 31. Kaya napakaganda na pagkasabi dito mga kapatid nga ipapakita lang pala ng kanilang ng kagandahan o kanilang mga aura, lalo na sa mga manampalatayang babae, sa kanilang mga kamag-anak, sa kanilang pamilya. Siyempre naman sila kasi ang higit na magtutulong sa kanya, magbigay sa kanya ng proteksyon. Kaya sa Islam, tinuturuan natin talaga ang mga ating mga kababaihan, lalo na ang ating mga kabataan, na mag-ingat sa mga aura. Ngunit kung mga bata pa lang, wala problema yan kahit maglaro sa loob ng iyong pamamahay. Kasi mayroong ang hadith na inulat ni Aisha radhiyallahu anha na kanyang sinabi, dati naglalaro ako ng mga manika na babae sa harap ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at dati meron din akong mga kasamahan na nakasama ko naglalaro. Kaya kapag pumasok ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ay nag-aalisan sila sa kanya.
Kaya pinababalik sila sa akin at saka maglalaro naman ulit kasama ko. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya sa mga ganito mga kapatid, mga aura, wala problema yan sa mga kabataan. Kahit kapitbahay mo, pupunta sa bahay mo, basta hindi sila umabot sa pagbibinata o sa pagdadalaga. Mga bata, walang problema po mga kapatid. Kasi hindi pa nila habat. Kaya, at ito rin mga tandaan natin, sa Islam, tinuturuan din natin ang ating mga kabataan na huwag silang papasok sa mga silid ng kanilang mga magulang sa 3 oras. At 3 oras na ito, hindi dapat ipapakita na sila ay nakahubad o ibig sabihin mga gawain ng mag-asawa sa kanilang mga anak sa 3 oras na ito. Katulad ng sinabi ng Allah dito, sabi niya, "O mga yaong sumasampalataya, dapat magpaalam sa inyo ang mga alipin at gayon din ang mga hindi pa umabot sa tamang edad mula sa inyo sa 3 oras bago sumapit ang pajar. Sa oras nilalagay ninyo ang inyong mga damit sa tanghaling tapat at pagkatapos ng salatul isya dahil mga ito ay 3 pribadong oras, auratul lakum, at walang pagkakasala sa inyo at sa mga kanila matapos ng mga iyon gumagala sa ilan sa inyo. Gayon din pinapaliwanag ni Allah para sa inyo ang mga talata at si Allah ang maalam na marunong." Kaya dito sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, napakalinaw po ito mga kapatid, na hindi natin pabayaan ang ating mga anak, lalo na kapag sila nagbibinata na o kaya nagdadalaga na. Kailangan na silang magpaalam talaga. Magsalita talaga sila ng may tao ba dyan? May oras ba kayo? Ganun, magpaalam talaga. Kasi sinabi ng Allah, kadugtong dito, sabi niya, "At kapag umabot ang mga kabataan sa inyo sa pagbibinata, kung gayon ay magpaalam na sila katulad ng mga pagpapaalam ng mga naong nauna pa sa kanila. Gayon din pinapaliwanag ng Allah para sa inyo ang mga talata at si Allah ang maalam na marunong." Kaya napakatindi ng turo ng Islam. Kasi tinuturuan natin ng aura sa mga pisikal. Pero ang meron ding kahulugan at ang kahulugan talaga ng aura mga kapatid sa wikang Arabi ay literal na pangungulugan ng kakulangan, kapintasan at di kasakdalan at anumang bagay na nakakahiya na dapat niyang ilihim. Kaya sa mga ganitong mga bagay dapat niyang ilihim, ay kailangan takpan niya talaga. Lalo na sa mga hindi niya mahram. Kaya ang aura ay pribadong buhay ng isang tao po yan mga kapatid. Na kailangan hindi lang pala pisikal, bagkus may mga ibang mga ugali, mga kapintasan, kung ano pa sa atin, mga kapintasan na hindi dapat niya malaman. Dapat na iayaw niya ipakita, pero tapos ikaw mismo ang nakakita, nakasaksi, tapos ipagsasabi mo sa ibang tao, auzubillah. Yun ang bawal yun, kasi aurat niya yun eh. Kapintasan niya yun, tapos ikaw ibubulgar mo sa iba. Na siya ganito, ikichismis mo para iangat mo sarili mo, tapos ibaba mo siya. Meron ngang hadith dito, sabi dito, na inulat ni Ibn Umar radhiyallahu anhu na umakyat ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa mimbar na ito at saka sumisigaw ng malakas at nagsasabi, "O pangkat ng sino mang yumakap sa Islam, gamit ang kanyang dila habang hindi naman pumasok ang pananampalataya sa kanyang puso. Huwag ninyong sasaktan ang mga kamusliman at huwag rin ninyo silang sisiraan at huwag hanapin ang kanilang mga pagkakamali sapagkat ang sino mang naghahanap ng mga pribadong buhay ng isang Muslim, hahanapin rin ng Allah ang kanyang pribadong buhay at ang sino mang hinahanapan ng Allah ng kanyang pribadong buhay ay ilalantad ito kahit siya ay nasa pinakaloob-looban ng kanyang pamamahay." Isang araw, tinitignan ni Ibn Umar radhiyallahu anhu ang Kaaba at nagsabi, "Napakadakila mo at gaano kadakila ang iyong pagiging sagrado. Ngunit ang manampalataya ay talagang higit pa sa pagiging sagrado sa piling ng Allah kaysa sa iyo." Isinalaysay ni Ibn Hibban at ginawang hasan ni Albani. Kaya sa Islam mga kapatid, pinagbabawal talaga na ikakalat mong kapintasan ng iyong kapatid. Kasi siyempre siya mismo nahihiya yan, tapos ikaw, lakas ng loob mo, ipapahiya mo lalo.
Nililibak mo siya. Alam mo ang paglilibak, parang kumakain ka na ng laman ng patay mo, patay na hayop ng iyong parang bangkay na yung kinakain mo. Kaya pinagbawal yan sa Quran. Katulad ng sinabi ng Allah, o mga yaong sumasampalataya, layuan ninyo ng madalas ang ilang hinala. Katotohanan ng ibang hinala ay kasalanan. At huwag kayong maniktik at manlibak sa bawat isa sa inyo. Iibigin ba ng isa sa inyo na kakainin ang laman ng kanyang bangkay na kapatid? Kung gayon, ito ay inyong kasusuklaman. Kaya matakot kayo kay Allah. Katiyakan si Allah ang tagatanggap ng pagbabalik loob na mahabagin. Kaya ganun na ganun mga kapatid. Kasi paglalapastangan ng puri ng iba, auzubillah. Alam nyo, nakakatakot yan eh. Kasi sinisiraan mo siya. Nililibak mo lang. Alam nyo, mayroong hadith nga dito na inulat ni Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu na dati kasama namin ng Propeta sallallahu nang umalingaw-ngaw ang isang mabahong amoy ng bangkay. Kaya sinabi ng Propeta sallallahu alam ba ninyo kung ano ang amoy na ito? Amoy ito ng yaong nanlibak sa mga mananampalataya, isinalaysay ni Ahmad at ginawang Hasan ni Albani. Kaya tingnan nyo, inilambawa ng propeta sa bangkay, nangangamoy. Kaya totoo talaga na napakasamang gawain to. Merong ngang nakakatakot, merong hadith nga na nabanggit ang kaparusahan sa mga taong mahihilig sa pagbabantay ng kamalian ng iba o kaya nang lilibak sa iba. Sa hadith na inulat ni Anas bin Malik radiyallahu anhu na sinabi ng Propeta sallallahu nang pinakyat ako sa kalangitan ay meron akong nadaan ng pangkat na merong mga kuko mula sa tanso na ipinangkakamot nila sa kanilang mga mukha at dibdib. Kaya aking sinabi, sino po sila, O Jibril? Sinabi niya, sila ang mga yaong kumakain ng mga laman ng mga tao na at pinipintasan ang mga dangal nila. Isinalaysay ni Abu Dawud at itinama ni Albani. Kaya tignan natin talaga ang ating sarili, lalo na sa mga ganitong mga paggawa ng kasamaan. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.